Importante po ito kasi sa gitna nga po nitong ingay politika, etc. Mga kapatid, may paparating din pong masamang lagay ng panahon. Ano po? Ito po kasi ang pinag-uusapan dito ay 120 million pesos na wag ko kayong mag-alala sa mga DDS, DDH, babalikan ko yung issue. Importante lang po ito kasi pinag-uusapan ay supply ng tilapia, supply po ng pagkain, ha? Huwag nating kaligtaan, kinakailangan pa rin pong kumain ang mga Pilipino kahit na sino ang patron ninyo. Sino ang inyong sinasambang politiko? Kinakailangan pa rin pong kumain ng mga Pilipino. Tanong ho dito, gaano kalawak ito? Gaano karami po ang apektado pong mga mangingisda dito at ang effect nito sa supply ng pagkain, particular po sa Luzon? Kasama po natin ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, si Sir Nazario Briguera. Good morning po, sir. Yes, good morning, Manang Ted. Good morning, DJ Chacha, at sa lahat ng po nakikinig sa inyong programa. Oo. Sir, ano na pong assessment po ng inyong ahensya? Dito nga po sa Magat Dam, massive fish kill, dyan po sa Ramon Isabela. Ilan po yung confirmed damage at ilan din po yung bilang ng mga mangingisda natin, maging ng cage operators, workers na apektado po nitong fish kill na ito? Yes, as we speak right now, sa aming report, no, nasa 137 million pesos na ang total damage, losses and damage nitong nangyaring malawakang fish kill dyan sa Magat Dam. So, nasa 1,400 plus metric tons of tilapia ang naging kawalan natin, at ito nga yung amount na sinasabi natin, nasa 137 million pesos na ang losses and damage. At ang apektadong mga mangingisda po rito, mga fish farmers, ay nasa 641. Combined numbers po yan ng Ifugao, dyan po sa Cordillera, at doon naman po sa Ramon sa lalawigan ng Isabela. 641 lang po. Ang sinasabi po kasi ng pamalakayan, nasa 1,400 plus daw po yung bilang ng mga mangingisda na apektado. Marahil kasali din yung mga fish workers, pero ito pong sinasabi natin na mga na bilang ay ito po yung mga fish cage operators. Kasi po ang ano po diyan, ang fish cages ay hindi naman po halimbawa isang tao ay isang unit lang. Marami po 'yan na mga operators. Kaya sa ngayon po, ang fish cage operators na apektado ay 641 po. Okay, sige. Sir, ano daw po ang dahilan nitong fish kill na ito? Ma'am, konektado po ito sa matinding tag-init, gawa po ng El Nino. Ang nangyari po, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag po bumaba yung level ng tubig, tataas po yung temperatura sa tubig at babagsak po yung tinatawag natin na dissolved oxygen level. Ito po yung forma ng oxygen na hininga po ng isda sa tubig. So bumagsak po ito, kaya po nagkaroon talaga ng malawakang fish kill. Oo, meron po mga nagsasabi na, di ba in the past naman po, nasabi na magkakaroon ng Super El Nino. Preventable naman daw po sana itong nangyaring fish kill. Ano pong tugon nyo dun? Actually, before po na nangyari itong insidente, patuloy po yung technical advisories po na ginagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan po sa opisina natin sa BFAR Cordillera, na ako rin nga po yung regional director dyan. At maging doon sa Region 2 po, talagang may mga ginagawa po kaming mga information dissemination, kung ano ang nararapat na gawin. Unang-unang sinasabi po natin yung tamang stocking density, no, tamang number ng stocks doon po sa fish cage, para po halimbawa nagkakaroon ng ganitong insidente, hindi po malawakan yung maging danyos po doon sa mga fish cage natin. So nagkaroon po tayo niyan ng mga technical advisories. And yun nga po, nakakalungkot lamang na talagang matindi po yung tag-init, talagang hindi po natin control yung nangyaring pagbaba ng ng tubig diyan sa Magat Dam. Sa iba po bang mga areas may tinitignan tayo dito na baka ganito rin po ang mangyari at nakapagbigay na rin po ba tayo ng abiso? Yes, mula pa po nung mag-anunsyo po ang Pag-asa tungkol po dito sa mangyayaring El Nino, ang una pong aksyon ng ahensya ay ang pagbibigay ng impormasyon at yung pag-educate po natin sa ating mga fish farmers kung ano po yung mga kinakailangang gawin na mga mitigating measures para po mabawasan nga po nitong danyos. Ito pong volume ng isda na ito na nawala, namatay po ito, gaano po kalaki ang epekto nito kung meron man sa supply ng tilapia sa Luzon?
Manong Ted, ito po kasing Magat Dam, ang primary market destinations niya po, yung mga lalawigan po ng Isabela, yung sa Tugigaraw, yung Vizcaya, at dito naman po sa bahagi ng Ifugao, dyan po sa Alfonso Lista, sa bayan ng Alfonso Lista. Ang market destinations po niyan ay yung Baguio City at Mountain Province. Yung mga bulubunduking lalawigan, yun po yung destination niyan. So sa ngayon, habang nag-uusap po tayo, masasabi natin na talagang apektado po yung supply doon sa mga nabanggit ko pong lugar, Manong Ted. So, particular po, Northern Luzon ang siyang pinagbabaksakan ng supply nitong mga mangingisdang ito, na biktima nga ngayon ng fish kill. Yun ho bang supply sa Metro Manila hindi maapektuhan ito? Sa ngayon po hindi po apektado ang supply natin sa Metro Manila kasi dito po sa Metro Manila, Manong Ted, ang pinagkukuhanan natin ng supply primarily ay ang Taal Lake po at dito po sa Region 3, Manong Ted. Okay, sige. So, ang effect nito ngayon ay malaki sa usapin ng presyo at supply. So, how soon can we recover? Paano po ang remedyo rito? Sa ngayon po, nakatutok muna ang aming ahensya, Manong Ted, doon sa relief operations. Nakipag-ugnayan na po tayo sa DSWD kasi nga po may mga small-scale workers tayo at ganun din po yung mga small-scale operators at yun po ang inagapan kaagad natin. Nakipag-ugnayan na po tayo sa DSWD na magsasagawa po sila ng relief operations at kami po sa BIFAR on our own using our resources habang inaayos pa itong sa DSWD this coming Friday, magsasagawa na po kami ng relief operations. Now, in terms of recovery and rehabilitation plan, sa ngayon po humingi na tayo, nag-request na po tayo ng issuance ng quick response fund mula po sa Department of Agriculture at naka-preposition din po ang aming mga technology centers kasi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay may mga production center din po pagdating sa fingerlings. But right now, hindi pa po natin masasabi na ito na kaagad ang magiging action dahil nga po mismong ang Magat Dam ay hindi pa po handa sa muling pag-i-stock. Gawa nga po na mababa yung level ng tubig, Manong Ted. Opo. So, dalawang punto. Una po, yung waste disposal nito. Ano po ang tugon doon ng BIFAR? Kasi mabaho ito, madumi ito, at yung tubig po kontaminado. Paano po yun? Yes, Manong Ted, sa aspeto po na yan, aktibo ang pakikipagbalikatan po natin sa local government units, maging dito po sa NIA, kasi sila po talaga ang may primary jurisdiction dito sa Magat Dam. So, ang pagdating po sa disposal, ang ginagawa po natin, kailangan po talaga may disposal pit, may hukay, na kung saan dinadala po ito pong mga nangamatay na isda, no? Para tama po kayo, hindi magkaroon ng aggravation ng contamination doon sa tubig at hindi po ito maging public health hazard doon sa immediate locality, Manong Ted. Opo, ito po ay Magat Dam. Saan particular ito? Ito bang tubig na iyan ginagamit po sa irigasyon? Yan bang tubig na yan pinakikinabangan ng mga mamamayan doon sa kanila pong pangangailangan sa tubig? Ang gamit po ng Magat Dam, Manong Ted, ay irigasyon. Doon po sa mga farms, no, sa mga bukirin sa sa lowlands. Yun po talaga ang gamit ng Magat Dam. Ito pong fish feed operations, parang ito po yung parang ancillary activities doon sa Magat Dam, kaya po may mga fish cages. Pero ang priority po talaga ng gamit ng Magat Dam ay doon po sa irigasyon. Yung nga po, yung effect nito dito po sa quality of water kaya, ano pong ugnayan ninyo dito? Yun po. Kaya po dapat immediate retrieval. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay may mga nakadeploy po ngayon ng mga technical personnel, no? Okay. Mga laboratory personnel para po sa continuous quality monitoring, Manong Ted. So nandoon po sila sa field, tuloy-tuloy po ang pagkukuha po ng samples doon sa tubig. Okay. Sir, paano po yung in case na maiayos natin ang lahat at makapagsimula ito pong mga fisher folk na ito, pag nagbigay ho ba kayo ng fingerling sa kanila, libre ho ba yan? Saan sila kukuha at gaano katagal ang paghihintayin para ma-harvest po yung fingerlings?
Manong Ted, ito pong Magat Dam, we need to consider na ang iba pong mga fish cage operators po dyan ay mga large scale. Mga large scale fish Businessmen, cage. negosyante, mga Yes, negosyante. Opo, oo. mga negosyante. Mm. Well, following the principle of equity po, ang pamahalaan ay ang prioridad pagka mga ganitong pagkakataon. Ang inuuna po natin yung mas nangangailangan. Yung mga small-scale operators po ang prioridad natin pagdating po doon sa fingerling distribution. Now, kapag ready na po ang dam ulit, no, sabihin natin na tumaas na ang tubig, naibsan na po itong sobrang tag-init, gawa po ng El Nino, ang fingerlings po ay lumalaki po yan ng mga 4 months. But in our experience sa Magat Dam, maybe due to the yung distinct characteristics yan ng water, umaabot po yan ng 5 months ang culture period sa Magat Dam, Manong Ted. Naku po, so kung yaan ay aabutin pa ng 5 months, hindi pa kasama itong ngayong gagawin na preparasyon, baka po Disyembre pa ito kung sakasakali po na makapag-harvest sila. So definitely po, malaking problema ito sa supply ng isda sa Northern Luzon. Yes, Manong Ted, hindi natin maitatatwa ang realidad na yan na talagang malaki ang magiging impact nito. Kaya din sa ngayon po, ang ginagawa po ng management, nag-inventory po tayo, ano yung mga fish-producing regions na may surplus, lalo na yung malalapit. For example, dito sa may bahagi ng Nueva Ecija, dito sa Bulacan, para po mag-augment doon sa supply, doon sa maapektuhan po nitong nangyaring fish kill in terms of supply, Manong Ted. Ito ho ba'y tilapia lang, walang kasamang bangus? Tilapia po ang pinapalaki po natin dyan sa Manong Ted sa Magat Dam. Okay, sige po. Kami po'y aantabay po sa inyo pong report sa bayan tungkol dito. Nakababahala po ito. Kaya po kasagitna po ng ilang pang mga usaping politikal. Sabi ho namin, importante ito dahil pagkain po ito ng ating mga kababayan. Salamat po, Direktor. Maraming salamat po, Manong Ted, sa pagkakataon na may bahagi ang impormasyon na ito. Thank you. Yan po yan, si Direktor Nazario Briguera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.